Sigurado matatanda niyo po ito. Si Ronald Purisima na nagpatulong po sa atin dito sa Action Center kahapon. Gusto niya kasing mapauwi si Mrs. na sumama na raw sa ibang lalaki. Panoorin po natin muli. Siguro naman, babaguhin ko talaga yan para lang wala ka nang masabi at yun naman talaga ang dapat para hindi na maulit yung pangyayari na to. Sana mapatawad mo rin ako sa mga pagkukulang ko. Ma'am, tomorrow pwede ho kay madam? Sige po. Sige sir, pupunta po ako. At ngayon po sa ating studio, kasama ko po si Mrs. Jesusa Purisima. Ma'am, salamat po sa pagpunta. Salamat din po, sir. Kahapon, nung makausap ko si Mr. Purisima at siya nagsusumbong, agad-agad ako at maging yung staff, pati yung mga manonood, nagsimpatiya sa kanya. Opo. Pero nung kalagitnaan, nagsalita na kayo, sinabi niyo inyong mga damdamin, ang inyong mga hinaing, laban sa kanya, medyo nabaliktad siya. Yes po. Nakakuha ka rin simpatiya sa mga netizen kasi lumitaw na pabayarin pala talaga siyang asawa at isang dahilan kung bakit nagkagewang-gewang ang inyong relationship. Pero ma'am, I must warn you again, ulitin ko, sinabi ko kahapon to, na yung isang kasalanan hindi dapat pwedeng dugtungan ng isa pang kasalanan, which yung ginawa nyo is mali na pagsama sa ibang lalaki. Pero pareho kayo makasalanan dito. Yes, kasi po. kahapon lumilitaw na siya lang ang mabait at ikaw ang makasalanan. Anong reaction niyo po, ma'am? Sa 15 years na yan, masasabi ko na naging mabuti akong asawa, naalagaan ko naman siya, maging isang mabuting ina. Kaya lang po, sabi ko nga po, naibigay ko yung lahat, naialay ko yung sarili ko, kaya lang po ang kapalit noon po kasi is paniliit po, sumbat, at walang respeto sa pagkatao ko. Ano ibig sabihin po na walang respeto sa pagkatao ninyo? Kasi kung sumbatan ako, sir, ganun-ganun na lang. Palamunin. Palamunin yung Palamunin, palagi sinasabi? Every time na mag-aaway po, umalis ka ng bahay, hindi mo to bahay. Ganun po lagi. Ba't wala ho ba kayong trabaho? Extra lang po. Sa loob ng isang linggo po, 3 beses. Ba't di kayo kumuha ng regular na trabaho? Kasi po, mas gusto ko po na mas malagaan yung anak ko. Okay. Opo. Pwede ba natin papasukin si Mr. Purisima? Sa tingin mo ba magugustuhan niya rin paglalagyan rin natin yan ng chocolate? Lalagyan na natin yun. Magugustuhan din niya po. Kumusta ka, sir? Medyo okay na po, sir. Aba, okay. Rosas at may kasamang tsokolate. Nag-effort talaga si sir. Sir, sorry po ha. Hindi po kasi ako pumunta dito para mag-ayos o makipagbalikan sa kanya. Pumunta po ako dito para tuluyan na po makipaghiwalay. Kung saan na lang po lahat ng sakit po, sama ng loob na dadala sa chocolates o flowers. Pero hindi po eh. Ang lalim po kasi ng sugat. Sorry po. Pero pasalamat na rin po ako sa effort niyo po. Effort niya. Aba, ang dami pala, no? Meron ditong rosas, tapos tsokolate, tsokolate ulit, another tsokolate. Ang daming tsokolate, ano? Okay. Sir, pagkakataon mo na para sabihin ang mga gusto mong sabihin kay Mrs. May patawad sa nagawa kong pagkulang sa'yo, yung oras. Sana kung ano man yung mga hinanakit mo sa akin, sana makalimutan yan at mapagbigyan mo pa ako ng isang pagkataon para sa pamilya natin. Nagpapasalamat ako sa'yo sa effort mo sa 15 years na pinagsamahan natin. Kaso sorry hindi na kasi mababago yung damdamin ko eh. Siguro kung may natitira man ako na nararamdaman sa'yo, siguro bilang tatay na lang ng anak mo. Minahal kita ng sobra, alam mo yan. Kaya lang, wala na eh. Bakit doon pa kasi? Bakit doon? Di ba ang sabi mo, kung maghahanap man lang ako na ipapalit sa'yo, sabi mo nga mas may K. Sa'yo nang galing yan eh. Na mas may K, may pera, mayaman, o di kaya sa foreigner na lang.
Pagka ganun ang ginawa ko, hindi ka na maghahabol. Alam mo, wala kang karapatan para hamakin ng isang tao base lang sa kanyang pisikal o status sa buhay. Hindi kasi ganun ang tinitingnan ko pag nagmahal ako ng isang tao eh. Ilang taon nang kasi kayo nagkakilala niyan eh. Tapos, Wala yan, sa 16. wala yan sa tagal. Wala yan sa tagal ng pagsasama. Kasi sa kanya ko naramdaman kung paano palagahan yung pagkababae ko, kung paano pahalagahan yung pagkatao ko. Bakit nung unang pagsama natin, hindi mo ba naramdaman yun? Imagine, 16 years tayo nagkaanuhan. 16 years, puro ka praktikal, puro ka pera. Yan, ano yan? May pamilya yan. Paano ba ang status niya? Siguro kung ano man maging buhay ko, sana naman wag mo nang panghimasukan. Hindi ka naman siguro Diyos para husgahan kung ano ang meron kami. Mahal kita, kaya nag-concern lang po ako sa ano mo. Mahal kita pero gusto mong panghimasukan ng buhay ko ngayon. Siyempre, kilala naman Excuse me, makasingit. May karapatan ho siyang panghimasukan ng buhay ninyo sapagkat kayo po'y kasal pa rin. Hindi pa anal yung inyong kasal. Pinag-alala ako sa kalagayan mo eh. Kaya gumawa ko ng paraan para hindi kita isuko at ipaglaban ng tuluyan. Dahil kung hindi kita mahal, ba't ako mag-i-effort pa ng ganito? Di ba sabi ko nga sa'yo, nung nagpaalam ako sa'yo, di ba sabi mo mahal mo ako? Di ba dapat pagmahal mo, palalayain mo? Hindi naman siguro. Huwag mong ipilit ang hindi na dapat ibalik at hindi na pwedeng ibalik. Sinabi ko yan sa'yo eh. Hindi naman siguro sa ganun dahil tikita mo naman sitwasyon nyo eh. Bakit mas marunong ka pa sa kung ano ang meron kami? Ako ang nandun. Siguro masabi mo na kawawa ako kung siguro nadatnan mo ako dito na nakapaa. Bakit? Maayos ako, maayos yung sarili ko. Bakit nung dyan ka sa akin, hindi ka nag-attempt na nag-double kayod? Samantalang ngayon, andyan ka sa 1 year na yan o 1 year kayo nakakilala, bakit Dahil napusili sa ka? kanya ko nahanap yung self-worth. So, sinasabi nyo sa kanya mo nahanap yung self-worth dito kay Jess. Bakit nyo po nasabi yun? Kasi po sa kanya ko po naranasan at naramdaman kung paano ako alagaan, paano ako mahalin ng totoo, ng walang kapalit. Natanggap ako kung sino at ano lang ako, na walang pangliliit, nang walang respeto. Hindi kay ma'am sa umpisa lang yan? Hindi po, sir. Paano malaman na pagdating ng panahon, magbabago siya at maging katulad din siya nitong si Cesar? Sir, magkaiba So po maghanap sila. ulit ng pangatlo? Hindi po. Magkaiba po sila. Unang pamilya nga, hindi nga niya maayos eh. Hindi mo alam ang kwento. Hindi, kaya nga wag ma'am, mong ma'am, husgahan. sandali lang. May point si Sir. Kasi parang sobrang build-up mo dun kay Jess. Now, hindi niya nakasundo yung una niyang asawa. Sabi mo, hiwalay na sila at may asawa na yung unang asawa. Inalam mo ba ang dahilan ba't sila naghiwalay? Hindi ko na po inalam, sir, Oh. kasi hindi ko na po saklaw. Ay, hindi. Kasi Dapat- past na po nila No, yun eh. no. Dapat alamin mo yung history ng iyong mamahalin, yung kakasamahin. Lalo pat ito, nakipaghiwalay. So you have the right and you must know anong reason ba't kayo nagkahiwalay ng mister mo. Parang job interview po ito. Yes, Ini-interview mo yung taong mag-a-apply sa puso mo. Ang alam ko po, sir, umuwi ng probinsya Oh. para magbakasyon. Tapos hindi na po bumalik. Sino? Yung babae po. Tapos nalaman na lang na, kasi umabot na po ng 1 taon ni walang balita. So ibig sabihin si babae na lalaki. Opo. Tapos may anak na rin po ngayon. Biglang lang siya iniwan. Parang ginawa mo, biglang mo lang iniwan si Sir. Nagpaalam naman po ako sa kanya, sir, nakipag-usap ako sa kanya. Hiningi ko yung kalayaan ko. Binigay niya naman. Binigay mo naman yung kalayaan. Hindi ko binigay yan, sir. Ang Di sabihin mo, hindi asawa kita, ba't ko ibibigay yan? Di sana hindi ako umalis ng bahay. Sabi mo nga eh, kahit pigilan man kita, aalis ka pa rin. Ang pinagtaka ko lang kasi, maayos na tayo eh. Nakapag-usap na tayo, inayos natin yung setup ng anak mo. Isipin mo ha, imagine 2 linggo pa lang, naghiram ka kagad ng pira doon sa kapitbahay para ihulog doon sa card bank. Paano nagiging maayos yung buhay mo doon? Hindi mo na ano rin ko, labas ka na Kaya doon. nga, Kasi isang araw lang naman yung pagitan no, nabayaran inaalala ko kita eh. kaagad. Saan niyo po ginamit yung pera na inulog Meron sa pa card kasi bank? kaming sir, loan po. Nung kami pa lang po magkasama. Pero tapos na po. Iniwanan yun, niya sir. ako ng mga utang, sir. Anong iniwanan ng mga utang? Ako ang nagbabayad ng loan ko sa card bank. Pero tingnan mo ha, 2 weeks pa lang. Ibig sabihin, hindi na-produce ng lalaki na Alam mo, ganon. masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo hanggang ngayon. Sa Kasi totoo lang. inaalala kita eh. Huwag mo akong alalahanin kung ganyan ang pamamaraan mo at hindi ko kailangan yung pag-aalala mo. Tingnan mo, yung yung mga namin sir, yung mga pira ko eh, yung lalaki eh, hindi po ng pira yan, naka-produce yan noong Hindi December. na-produce. Anong trabaho ng lalaki? Guardia din po sir. Okay. Pero 8 oras lang siya sa bangko eh, walang Ikaw ilang oras ka? 12 hours po. May OT ka? Yes sir. Mas mataas ka kasi So may OT Sabado ka. Linggo, walang pasok yan, siyempre bangko eh. So may anak pa na Ikaw kompleto ka, meron kang 13-month pay, Mayroon, sir. benefits, Kaya nga noong December. OT, vacation leave, Yes sir. night differential. Kaya Ba't mo paiwan to ma'am? Ang ganda na palang trabaho niya. Kompleto Ricardo. Hindi to pwede niyang ipatulpo yung kanyang amo dahil sa sobrang galing pala ng amo niya. Oh. Dito ka na. Yun sa kabila, walang OT. Na electric pan pa sir. Electric fan, tapos ay aircon. Yes sir. Aircon nga po sir, malamig kasing lamig ng pagmamahal ko para sa kanya. Ibali ng sa electric fan, mainit kasing init naman po ng Sa una lang pagmamahal yan, ko para sa kanya. isipin mo,
Kasi 16 years, posible sa 16 years na yan. Actually, ikaw yung nagmahal sa akin ng lubos, tapos hindi ako lumihis ng landas dahil sinacrifice kita. So, paano ngayon? Ikaw tuloy ang Nagmahal ng bumigay, lubos, tama sumupok. ka. Ang tanong ko, ma'am, ng babae ba ito si Sir Ronald? Pagkakalam ko po, hindi po. Oh. Hindi ko pinasukan yan, sir, dahil hindi ako naligaw ng landas. Siya ho ba'y nananakit? Meaning physical? Hindi po. Okay. Siya ho ba'y may bisyo, nagda-drugs, lasinggero? Umiinom po, nasusugal. Sugal, sir. Sugarol. Maliitan lang, Drugs sir. po, hindi ko po Maliitan hindi lang, ko po sir. alam. Susugal, anong klase sugal? Caracross po tong eats, Yung mga maliitan lang, hindi yung... Ano yan, araw-araw? Nung andoon magkasama kami, opo, araw-araw. Pero kaya mong baguhin yon. Kaya, sir. Walang Sir, problema madali yun. na pong sabihin ng bakayang baguhin po. Hindi mo ako binigyan ng Kasi nasa chance, dulo dapat lang maayos yan ng natin dila, dahil sir. mag-asawa tayo. Bakit nag-jump up ka kaagad ng ganun Kasi decision? alam mo kung bakit, puno na ako sa'yo. Baka napamahal ka na kay Jess. Napamahal na po ako doon, sir, ng sobra po. Tingnan natin pag... So, sir, paano mo may paglalaban yung sarili mo, galing na mismo sa bibig niya, napamahalan siya ng sobra. So, wala ka ng pagmamahal kay sir. Wala na po. Paano yung anak niyo, nawala ng pagmamahal sa anak niyo? Mahal ko po yung anak ko, sir. Wala pong question doon. Pero yung bang broken family, nagkahiwalay si tatay at si nanay, at si anak malulungkot dahil yung kanyang mga parents ay nag-away at hindi na magkasama. Sir, mas gustuhin ko na lang po. Sorry po mas gustuhin ko na lang po magkaroon ng broken family kasi ma-witness ng anak ko kung paano ako pagsalitaan nito. Even po yung anak namin po, may nagsasalita niya po na hindi maganda eh. Alam mo yung pinaka-term niya is walang kwenta, palamunin. Bakit mo, sir, palaging pinagsasabi na masasakit na pananalita itong si ma'am? Sinasabi mo na palamunin at lumayas ka. Talagang lumayas nga ito. Sinunod yung Ano lang naman kami, sir, kasi yung mga niya, gilos niya kasi, pagdating sa pera, hinahanap ko yun eh. No, siyempre, yung sa side Lagi niya, ako hinahanapan, sir, ng pera open po. ako sa side niya. Actually, yung nanay ko nga, hindi ko nga mabigyan-bigyan ng allotment eh, dahil ito ang umawak sa sakal ako dito eh. Sorry, ako'y makananay din, pero inuuna ko muna yung family ko. Pagkatapos sa family ko, kapag maayos na yung kalagayan ng family ko, then may sobra, pinibigyan ko yung nanay ko. Hindi yung hati sa nanay ko, hati sa pamilya ko, wag ganon. Sir, hindi naman po ganun. Okay? Binigay ko sa kanya matanong ko lang, 1,000. gano'n na kay katagal ni Jess? Nagkakilala po kami July. July? Last kailan year po. Last year. Paano kayo nagkakilala ni Sir Jess? Doon po sa birthday ng tiyahin niya po sa Cavite po. Paano po kayo napunta doon? Kasi yung tiyahin po niya is kaibigan ko rin po. Inibitahan po ako. Pagpunta ko doon, nandun na yan sila Jess at yung kapatid niya. Tapos yun, nagkakakilala po. At alam ni Jess at saka ng tiyahin niya na may asawa kayo. Alam po. Kinunsinti. Hindi naman po sa kinonsinte kasi wala naman po talagang alam yung tiyahin niya na nagkamabutihan na kami ni Jess. Hindi alam na may asawa ka. Alam po ni Jess. Pero sa kabila niyan, alam ni Jess na may asawa ka, pinakialaman ka pa rin niya. Siya na po yung makakasagot niyan, sir, kung sakali po. Mahirap, sir eh, na alam niya may pamilya, pinasok pa niya, in-insist pa eh. Umiinom kasi ito, sir eh, ng alak. Kaya Umiinom? doon sa Sir, pag may gatherings po. pag may ano birthday, doon sa occasions po. tiyahin ng lalaki, siyempre nagiinuman doon pala sa loob ng bahay. Hindi sa labas kasi madaanan ng kapitbahay namin eh. Kaya ganun karupok ang nitong babae na to. Sir, tingnan niyo po kung mananalita siya. Kaya Ganun nga, naman na lang po. maganda yung Kaya hindi ko prangka. na po talaga gustuhin siya na makipagbalikan pa Tama dito. din naman yun. Alright, patas ako dito, may kasalanan si Sir dahil nga hindi kanya naasikaso yung kailangan na pag-asikaso na hinahanap o niya binigay. On top of that, nakapagbitaw siya ng salita na palamunin, lumayas ka rito. Actually, mas On the other hand, ma'am, meron ka rin pagkukulang eh. Kasi manginginom ka, nagsusugal ka. Ba't lumalapit ka doon sa na yun? Sa lahat ng mga babae dyan, ikaw ang palagi nagiinom doon, nagtataka nga sila eh. Palaging nagiinom? Oo, doon sa- Sobra yung term mo na palaging Doon sa nagiinom. tiyahin ng lalaki na yun. Pag may okasyon lang, nandoon ako. Kaya nga ma'am, dadayo ka sa isang handaan para makipag-inuman. Tulad niya, napunta ka doon sa tiyahin ni Jess at may okasyon yon, doon mo siya nakilala, doon sa inuman na yon. So manginginom po kayo. Buti sana kung nakilala mo si Jess dahil sa isang event na walang inuman, sa isang gathering na walang inuman, sa inuman pa talaga niya kakilala. Sir, kasi po Sabi nga birthday nila, party pag may po alak, yung- may balak. Birthday party po. So, Yan nga amatic po, yun nga kasi mahirap ma'am eh. Kapag yung isang tao kasi nakainom na, anything goes, anything can happen. Clouded na po yung judgment ng isang tao kapag siya may espiritu ng alak sa kanyang katawan. At malamang ganun po yung nangyari sa inyo. Hindi na naging maganda ang judgment ninyo na, oops, may asawa ko, nakainom na ako, hindi ko dapat patulan tong lalaking to. May kasalanan din po kayo ma'am. Opo. Aminado naman po ako dyan, sir eh. Tsaka hindi naman po ako nagmamalinis po. Actually, nung umalis po ako dito sa bahay namin, yun po yung sigurong pinakaano. Kasi nung umalis na ako at kung ano-ano mga tinext nito, yun din po yung dahilan. Kaya po talaga hindi na ako makipagbalikan dito, sir. Okay, ma'am, hindi kita pipilitin. It's not my job na para puwersahin ka makipagbalikan sa lalaking ayaw mo ng pag-isamahan. Pero let me remind you na hanggat hindi pa anal din kasal nyo, pwede ho kayong ipakulong ni Sir. Lalo pat alam niya pala kung saan kayo nakatira. Pwede siyang pumunta doon sa inyong tinitirahan nitong si Jess
kasama yung mga pulis, at kayo po parehong maaresto. Opo. Alam niyo yon. Opo. At gagawin mo yon. Yes sir, gagawin ko yun po sir. Para talagang magising silang dalawa. Ay, kung may prinsipyo siya, may prinsipyo din ako, titingnan natin kung sino yung dihado nito. Dahil siyempre, tapos muna akong sinaktan, ibabalik ko rin sa iyo. Alam mo, sa totoo lang, sa mata ng batas, alam ko ako ang dihado. Sa mata ng mga tao, Kaya ako nga, yung masama. dahil Pero sa sa- totoo lang, dahil sa yung ginawa mo. emotionally at saka mentally abuse, ako yung biktima dito. Pero sige, gawin mo ang gusto mo. Oo, ganun, siyempre, ganun. Yun ang ano mo eh, nakasalang-alang sa anak natin, tapos ganun ang decision. Hindi ko alam bakit ka umabot dito. Di ba ang sabi mo, ang isang ordinaryong babaeng katulad ko, Kasi kung masyado hindi kawalan, sabi masyado kang mo. komportable na hindi ko Ang magawa. isang walang kwentang babaeng katulad ko, madaling palitan. Ano sabi mo pa nga? Ma'am, sabi mo kasi emotional abuse ka, and I can appreciate that dahil nga po yung mga pinanggagawa ni Sir, nung nagsasama pa kayo, mga salitang binibitiwan niya. On the other hand, hindi ho tamang treatment yung ginawa ninyo para magamot mo yung nararamdaman mo emotional abuse naman lalaki ho kayo. Sana ma'am, nagpa-anal muna kayo. Hinintay niyo po na matapos yung annulment process, ma-finalize po, and then pwede ka na maghanap ng bagong partner. So, sa mata ng batas, talagang malaking kasalanan po yung ginawa nyo. Opo. In the court of public opinion, I don't know, hati-ho ata mga netizen ngayon. Ano yung sabi ng mga netizen? Huwag nang ipilit sir. Kung anong ikakasaya ni Mrs. ay yun ang ibigay mo. Nakulangan kay kuya, maliit kasi. Ha? Okay. Sa mata ng Diyos, mali na makiapid kasi. Oh. Pakulong na lang yung Mrs. mo, halip-harot. Oh. Sir Rafi, huwag na sila magbalikan, gugulo lang. So, ibig sabihin, ma'am, hati. Opo. Meron sasabi, magkahiwalay na kayo. May nagsasabing, mga masasama laban sa inyo. So, hati. So, paano po natin mabigyan ng solusyon yung problema yan? Yung everybody happy, win-win solution, ibig sabihin yan, happy yung anak nyo. Pag happy ang anak nyo, I'm sure, lahat ng mga netizen, mag-agree yan sa magiging resulta ng kung ano man desisyon nyo ngayon. Alimbawa, ang desisyon ninyo ay para maging happy yung bata, then the netizen will follow suit na, yes, okay na kami dyan kasi happy yung mga bata. So, ma'am, so ready ka bang makulong? Actually, hindi po ako ready makulong, sir, kasi syempre, kailangan pa ako ng anak ko eh. Kaya nga po ako maghanap ng trabaho para po mabigyan ko po Ang yung ba-advise ko pangangailangan sa iyo, ng anak. ma'am, ito honest na to seryoso na to. Hiwalayan mo itong si Jess. Yes po. Kung talagang ayaw mo na kay Sir, nasusukang-suka ka na, sinasabi mo kanina pa, hiwalayan mo si Jess, and then yung anak ninyo, yun ang pagtutuunan nyo ng pansin. Pero wag na wag mong balikan si Jess. Wag ka makisama kay Jess hanggat hindi pa kayo annulled yung kasal nyo. Dahil kapag hindi, kalabitin lang kami, Sir, samahan mo ako. Talagang mabilis pa sa alas 4, magbibigay kami sa kanya ng police assistance. Ma'am, mapupusasan kayo. At Yes, nakakaya po yan. And then who knows, baka nakapanty ka lang si Jess, nakabrief, at kinakaladkad kayo ng pulis na nakakumot kayo dahil kapos kayo sa saplot. O nakapajama, wag na lang pala nakabrief, nakapanty, nakapajama ka. Si Sir, tapos ikaw naka-nighties, nakakulong, nakahawak kayo doon sa kulungan. Tapos ito si Sir, nakaganon, nakangisi. Buti sa inyo. Tapos ikaw nakaganon, umiiyak ka, patawarin mo na ako. Tapos nakaganon din si lalaki, katabi mo. Tapos karga-karga ni Sir yung baby. Ano mo lang, imagine mo lang yun, ma'am, ha? Okay? Sige, usap muna kayo dyan sa uling pagkakataon. Kapag hindi na talaga, isipin mo yung mga in-advise ko sa inyong dalawa, ha? Yes, sir. Salamat po, ma'am, ha, Sir. Naiyak na ako ngayon kasi ginano na niya yung buhok ko. Hindi ko alam kung para saan. Balik lang po kasi lahat ng sakit nung naramdaman ko. Hiling ko lang sana sana magkaroon siya ng kalawagan sa isip niya ba na unti-unti niyang matanggap yung ginawa ko. Kasi ilang beses naman na din akong humingi ng tawad sa kanya sa ginawa ko. Kasi wala akong ibang hiling ngayon kundi magkaroon ng inner peace po. Kasi drained na po talaga ako, napaka-stress ko na. Gusto ko lang ngayon po magampanan yung obligasyon ko para sa anak ko. Hindi man kami maayos bilang mga asawa, sana man lang bilang mga magulang na lang sana. Sana alisin niya po sa puso niya yung ego at saka pride po. Gusto ko na rin po ng katahimikan. Minahal ko naman siya noon. Sa akin naman, ginawa ko yung pinaka-last na parte ko sa buhay. Bilang asawa niya, sinubukan ko rin naman talaga ayusin. Siyempre, lahat naman tayo, hindi naman perfecto eh. Darating man sa buhay na gano'n, naging practical ako. Pero sa ngayon, ito nga, nagkamali siya, nagkaroon na, naligaw ng landas. Pero at least hindi ko siya sinuko. Pinaglaban ko pa rin siya. Ngayong huli na ma'am, may gusto ba kayong sabihin sa isa't isa para for closure naman na tatapusin niyo na yung pagmamahalan niyo sa isa't isa? Kuya, maraming salamat sa lahat. Sorry Sorry sa tinulot kong sakit sa'yo. Naisip ko lang na talagang wala yung naging mahina ako.
Binabayaan mo kasi ako eh. Hinayaan mo ako. Kaya nahulog yung loob ko sa iba. Sana matanggap mo na paunti-unti. Minahal naman kita. Alam mo yan, minahal kita ng sobra-sobra. Pero tapos na tayo doon. May iba na akong mahal ngayon. Sana mapatawad mo ako. Wala akong ibang gustong gawin o hiling na sana makamove ka na din. Paunti-unti. Ang laki ng space mo dito sa puso ko kasi ikaw ako muno nito eh. Ang laki-laki. Patawa din sa pagkulang ko sa'yo. Tao lang naman tayo eh. Pero sana pag may problema ka, sabihin mo lahat sa anak mo. Huwag yung anin mo para mahirap eh. Hindi mo sasabihin. Para wala ka ibang kakampingan kundi anak mo eh. Kasi alam ko doon, mamas boy yun eh. Pag kinuha mong bata, paalam ka lang sa akin. Maganda din sa mga ganito eh. Kasi may closure kasi hindi mahirap magbatuhan tayo ng mga pagsisisi. Pero lahat yun magbabago. Pero at least ginawa ko lahat yung pinaka-the best ko para sa bilang asawa at kasal. Maraming salamat. So, ganun sir, para lang po maging official po ito. Samahan po namin kayo sa barangay para magkaroon po ng kasunduan regarding para na rin po sa bata. Pero sana sir, yun mga po, kung hindi man po magkabalikan, ang gusto lang din po ni Sir Rafi yung kapakanan po ng bata na maayos po.